Hello, Sir Seth. Ako nga pala si Rodmar. Ang kwentong ito ay nangyari sa isang liblib na lugar, sa may Leyte. Ilang dekada nang nakalipas noong dumating kami sa puntong naghihikaos na mag-asawa. Natanggal ako sa trabaho at nagkataon buntis ng 6 na buwan ng asawa kong si Marisa noon. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko ng mga panahon na ito. Litong-lito na ako gawa ng kahit anong paghahanap ng trabaho ang gawin ko. Hindi ako matanggap-tanggap. Pakiramdam ko tuloy ay merong balat ako sa puwet kung kaya't palagi na lamang ako minamalas. Sa kakahanap ko nga ng trabaho ay umabot na sa point, Sir Seth, na konti na lamang ang naitabi naming pera. Alalang-alala na ang asawa ko. Gawa ng baka mamaya, abutan pa ako ng ilang buwan bago makahanap ng trabaho noon. Papaano na lamang umano ang pang-araw-araw naming gastusin. Nung inalok ako ng kakilala kong si Emil na magtrabaho sa lupang pagmamay-ari niya sa lugar ng Leyte, ay napagkasunduan naming dalawa ni Marisa na tanggapin ko ang inaalok na yon. Ay naman kay Emil, wala akong ibang gagawin doon kundi ang asikasuhin ang malawak na sagingang pagmamay-ari niya. Hindi naman daw ako mahihirapan pagdating doon, dahil may mga kaanak naman siyang pinagkakatiwalaan doon. At yun ang magsasabi sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Libre ang tirahan at isang sakong bigas kada buwan kung kaya't ulam na lamang ang poproblemahin ko. Dahil nga sa magandang alok ni Emil ay hindi ako nagduda, Sir Seth. Nasilaw talaga ako sa laki ng perang ipapasahod niya sa akin. Libre bahay at bigas pa. Kung kaya't sino ba naman ang tatanggi sa inaalok niyang trabaho? Kung ganun kahayahay lamang, di ba? Nga pala, kung itatanong niyo mga kagiliw kung paano kong nakilala si Emil, yun ay dahil lang naman sa niligtas ko ito nung minsang kamuntikan na siyang saksakin ng nakaalitan niya sa kalsada. Nagkataong kakalabas ko lamang noon galing sa trabaho at nakitang nangyari. Matapos kong makita ang kaganapan ay agaran na akong tumakbo at sumaklolo para tulungan siya. Nung nailigtas ko na nga siya ay doon ko napag-alamang malapit lang pala sa inuupahan kong bahay ang tirahan niya. Medyo nalula pa ako nang malaman kung may kaya pala sa buhay ang taong niligtas ko. Nung minsang nabanggit ko sa kanyang tungkol sa problema ko ay hindi ito nagdalawang isip na alukin ako ng trabaho. Yun nga lang sa probinsya, sa lugar ng kanyang kaanak. Laking pasasalamat ko kay Emil dahil sa kahit hindi niya pa ako lubusang kilala, nagtiwala kagad ito. Pagdating naming mag-asawa sa baryong sinasabi ni Emil, sinalubong kami ng kaanak nitong si Mang Fred. Ayon kay Mang Fred, tumawag raw sa anak niya ang pamangkin niyang si Emil at ibinilin sa kanyang turuan ako sa mga dapat gawin. Teka, dyan po tayo sasakay? Tanong ko kay Mang Fred at itinuro ang kalabaw na may hatak-hatak na karosa o kariton sa Tagalog. Oo, pasensya na kayo . Alam nyo kasi mahirap ang sakayan dito sa lugar natin papunta sa bahay na tutuluyan ninyo. Kung mag-aabang pa tayo ng habal-habal na masasakyan aabutin tayo ng mga ilang oras dito sa bungad kakaantay. O baka nga gabi na tayo makaalis dito . Paliwanag pa ng matanda. Saglit pa akong nagpalinga-linga at tama nga si Mang Fred sa sinabi niya. Wala akong nakikitang mga motor na habal-habal na pwede naming masakyan noon. Sa pagdaan ng ilang minuto ay maraming bagay ang sinabi sa akin ni Mang Fred. Tango lang naman ako ng tango kahit hindi ko maintindihan ang iba niyang sinasabi. Mga mahigit kalahating oras din bago namin narating ang isang liblib at masukal na daanon. Hindi na ito simentado at sa palagay ko ay parang hindi yata lahat ng bahay na nadadaanan namin ay may kuryente. Bilang lamang ang bahay na nakita kong may nakakonektang kable ng kuryente noon. Halos lahat rin ng kabahayan, yari sa tabla at pawid. Nakaangat din sa lupa ang sahig ng mga ito. As in, masasabi kong literal na liblib na probinsya talaga siya. Yun bang tipong napag-iwanan na ng panahon. Kita ko sa mukha ng asawa ko ang pagkadismaya ng marating na namin ang bahay na pansamantalang titirhan namin habang nagtatrabaho ako. Hindi naman gaanong kalayuan ang mga nagiging kapitbahay namin.
Pero ganun pa man ay may kakaiba akong nararamdaman sa baryong yon. Magmula nung pumasok kami sa baryo ay napakabigat na ng pakiramdam ko. Hindi ko alam kung dala lang ba ng pagod ang nararamdaman ko yon, o sadyang nanibago lamang din ako gaya ng misis ko. Habang isa-isa kong pinapasok sa loob ng bahay ang gamit namin, ay may 3 lalaki ang lumapit sa amin noon at nagpakilalang isa sa mga itong anak daw siya na manggagamot. Pinapaalalahanan pa ng nagngangalang Carlito ang misis kong mag-iingat daw ito palagi dahil maraming mga kababalagan ang nangyayari sa baryo. Bagong salta lamang umano kami kung kaya't mabango sa mga masasamang nilalang ang katulad namin. Kababalagang nangyayari? Gaya ng ano? Tanong ko. Saglit na nagkatinginan ng 3 at pansin kong parang nag-aalangan silang sagutin ang tanong ko noon. Gaya na lang ng aswang. Ilan na sa mga buntis dito sa baryo yung namamatay ng sanggol eh. Kaya mag-ingat kayo ha. Lalo na yung asawa mo. Bago pa man ako nakapagsalita sa sinabi ni Carlito ay may inabot na itong kwintas sa asawa ko. Nung tingnan ko yun ay para siyang kulay puting maliit na buto ng kalamansi na ibinalot sa telang kulay itim. Nagtatakang tinanong ko si Carlito kung para saan ang kwintas na binigay niya. Proteksyon. Mutya ng kalamansi yung butong yan. Hanggat suot-suot ng misis mang mutyang yan hindi siya malalapitan ng aswang. May pagdududa ako sa sinabi ni Carlito. Dahil sa bakit niya naman binigyan ng proteksyon sa aswang ko ng asawa ko gayong kararating nga lang namin sa lugar nila. Hindi kaya't na ibang intensyon siya. Marahil ay napansin ni Mang Fred ang naging reaksyon ko. Tinapik niya ako sa balikat at sinabihang tanggapin ko na ang kwintas na ito. Totoo ang sinabi ni Carlito, Rodmar. Proteksyon ng kwintas na yan at higit na kailangan ng asawa mo dahil gaya ng sinabi ni Carlito, maraming mga kababalagan ang nangyayari dito sa baryo. Dahil sa ayaw ko namang maging bastos sa harapan nila, naisip kong baka ganun lang yata siguro sa tuwing may bagong salta. Tinanggap ko ito. Nang araw na yun ay pinagpahinga na muna kami ni Mang Fred. Nasa ika-4 na bahay lang naman ang bahay niya. Puntahan ko lamang daw siya kung may kailangan ako. Hindi naman kami nahihirapan na mag-asikaso at mamili ng mga gamit. Dahil nung pumasok ako sa kusina ay nakita ko ang isang sakong bigas na nakasandal at may konting grocery ang nakalatag sa mesa. Dahil sa pagod na nararamdaman ko, Sir Seth, maaga kaming nakatulog ng araw na yon. Pero noong sumapit na ang ahating gabi, napabalikwas ako ng bangon. Noong makarinig ako ng mga yabag ng paa, na animay nagpabalik-balik ng takbo sa bakuran ng bahay. May mga pagaspas ng malalaking pakpak din akong naririnig at mayat mayang lumalakas ang simoy ng hangin. Nagulat pa ako nang biglang magsalita si Marisa at nagtanong kung ano daw yung naririnig ng mga yabag ng paang pabalik-balik ng takbo nun. Hindi ko man lang namalaya na gising na rin pala ito. Huwag mo nang pansinin yung ingay na yon. Wala lang yon. Sige na, matulog ka na uli. Wika ko sa kanya at sinabing baka hayop lamang ang nasa labas ng bahay. Hindi ko na namalayan kung anong oras tumigil ang mga yabag ng paa at ang mayat-mayang pagpagaspas ng mga pakpak sa bubungan. Nakatulog na kasi ulit ako at may araw na noon ang nagising ako. Sakto namang kakatapos ko lamang mag-almusal nung dumating si Mang Fred, kaya't nagmadali na akong ayusin ang gamit sa pangtrabaho. Sa paglipas ng mga oras habang itinuturo sa akin ni Mang Fred ang lahat ng gagawin, meron akong napansing isang matandang lalaking nakatayo sa hindi kalayuan. Nakatitig sa akin ng hindi maganda. Nung una ay hindi ko muna pinansin na matanda. Ipinagpatuloy ko lamang ang trabahong pinapagawa sa akin noon. Pero makaraan ng ilang minuto ay hindi pa rin umaalis ang matanda sa kinatatayuan nila. Nakailang beses ko na itong tiningnan pero ganun pa rin. Para itong statong naroroon lamang sa kinatatayuan niya. Hindi din ito gumagalaw. Mang Fred, kilala mo ba yung matandang yan? Kanina pa kasi nakatingin sa atin eh. Nakakaasiwa. Tanong ko kay Mang Fred nung hindi ko na napigilan ang sarili mag-usisa. Saglit lamang na tinapunan ni Mang Fred ng tingin ang matanda at ibinalik niya na sa ginagawa ang pansin nun.
Si Manong Lucas ang matandang yan, huwag mo na lang pansin ang ginagawa niya. Pero hanggat maaari ay iwasan mong tumitig sa mga mata niya, ha? Lalong-lalo na yung asawa niyang si Corazon. Bakit naman po? Gawa ng hindi ko siya maintindihan kung bakit kailangan kong gawin yon. Sinabi niya lang naman sa aking bantog na aswang daw ang mag-asawang si Manong Lucas at Manang Corazon. Hindi lamang yon, dahil sumasamba pa umano ang mga ito sa alagad ng dilim at gumagamit ng itim na mahika. Magmula daw noong dumayo ang mag-asawang matanda, ay hindi na matapos-tapos ang problemang nangyari sa baryo na yon. Halos lahat ng mga kabataan ay may mga karamdamang hindi matukoy-tukoy ng mga doktor. May mga nagsusulputan kasing mga malalaking butlig sa balat ng mga ito. Mataas din ang lagnat tuwing sasapit ang dilim. Pero sa tuwing dinadala sa pampublikong ospital ang mga batang may sakit, hindi pa man nakakarating ay kusang bumababa ang kanilang lagnat. Bumuntong hininga pang matanda habang ikinikwento ang mga bagay-bagay na nangyari sa baryo. Tinanong ko si Mang Fred kung may makakapagpatunay ba na aswang ang mag-asawa. Nakita na ba nilang nagpalit talaga ng anyo ang mga ito? O kaya naman ay may nakakita na bang kababaryo na kumakain ng hilaw na karne ang mag-asawang yon? Wala pa, pero may albularyo na ang nakakapagsabi sa aming aswang ang mag-asawa. At sila yung may kagagawan ng mga pangyayaring ganito sa baryo namin. Kung ganun, bakit hindi pinaalis ng albularyo yung mag-asawa kung talagang aswang sila? Bakit hinayaan niya lang na patuloy pa rin namiminsala yung mag-asawa? Muling tanong ko. Saglit na natigilan sa ginagawa si Mang Fred at wari ba'y panandali ang nag-iisip. Bakit bang dami mong tanong? Mabuti pa'y tapusin mo na lang ang inuutos ko sa'yo para makauwi na tayo. Aniya, at parang naiinis pa siya sa ginagawa kong pagtatanong. Bago ko'y binalik sa ginagawang trabaho ang pansin, ay saglit na tiningnan ko ang matandang si Manong Lucas. Pero wala na ito sa kinatatayuan. Hindi na rin ako nag-abala pang hagilapin kung saan na ito nagpunta, gawa ng muli na naman akong sinabihan ng Mang Fred na talian na ang ginagawang trabaho. Sa kinahapunan pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko si Marisa sa labas ng bahay noon. May kausap siyang matandang babae at sa palagay ko ay isa ito sa mga kapitbahay namin. Hindi pa man ako gaanong nakakalapit sa kanya, ay narinig kong nagpaalam ng matanda. Tapos ay saglit itong tumingin sa akin at kumiti bago tuluyang naglakad palayo. Sino yon? Maiksi kong tanong kay Marisa nang makalayo ng matanda nun. Yun ba? Si Manang Cora. Kapitbahay natin at nakatira siya doon sa dulo ng baryo. Nakangiting sagot niya at sinabayan na akong maglakad papasok sa loob ng bahay. Habang ipinagtitimpla niya ako ng kape, ay ikinuwento niya sa akin kung ano ang pinag-usapan nilang dalawa ni Manang Cora noon. Ayon sa asawa ko, Sir Seth, mahigpit na pinag-iingat daw siya ng matanda gawa ng buntis ito at nasa liblib kaming lugar. Katunayan nga raw niyan, maliban sa pinag-iingat siya ay pinayuhan din siya ng matandang magsuot palagi ng itim na damit tuwing gabi at huwag nang lumabas ng bahay. Maglagay din siya ng walis tingting sa pintuan at dapat ay huwag niyang kalimutan yung baliktarin. Higit sa lahat ay huwag na huwag siya mag-iiwan ng damit na pinaghubaran o sinampay sa labas ng bahay. Dahil kadalasan, kahit kaano man kalayo ang damit ng buntis na napag-iwanan sa labas ng bahay nito sa kinagabihan, matutuntun at matutuntun ito ng aswang sa pamamagitan ng pagsamyo ng hangin. Dahilan para mabiktima ng aswang ang kung sino mang buntis na nakaiwan ng damit na yon. Kaya't dapat ay sundin umano ng asawa ko at huwag kaligtaan ng mga ipinapayo nito. Natatawang nagreklamo pa ang asawa kong napakarami daw pamain ng matanda. Tango nga lang daw siya ng tango nun, kahit na hindi niya naman naiintindihan ng ibang sinasabi nito. Ayaw niya namang barahin ng matanda at sabihin ditong tumigil na sa pagpapayo dahil ayaw niya maging bastos. Lalo na at bagong lipat lamang kami sa baryo. Kailangan niya makisama sa mga taong naninirahan kung nais niya magtagal kami sa pananatili sa baryong yon. Hayaan mo na lang yung matandang yon.
Wala naman sigurong masama kung susundin mo yung pinapayo niya, di ba? Siguro mas mainam na sundin mo na lang. Wika ko kay Marisa. Sinabi ko din sa kanya ang tungkol sa maikinuwento ni Mang Fred tungkol sa mag-asawang Corazon at Lucas. Kaya't mas mainam na sundin na lamang namin ang mga taong mas matagal nang naninirahan sa baryo. Batid ko naman para sa kapakanan lang din namin ang iniisip nila. Lalo ng asawa ko dahil buntis siya. Alam kong hindi naniniwala si Marisa sa mga pamapamahiin at mga haka-haka tungkol sa aswang at iba pang kababalagan. Hindi ko naman siya masisisi kung ganun, Sir Seth, dahil laking Maynila ang asawa ko. Buti nga't napapayag ko siyang manirahan kami pansamantala sa liblib na probinsya. Sa kinagabihan ay hindi pa rin nagpapalit ng damit na kulay itim ang asawa ko. Tinanong ko siya kung bakit hindi pa rin siya nagpapalit noon. At nasaan ang kwintas na binigay sa kanya ng kapitbahay namin. Iningusan niya lang ako at hindi sinagot ang tanong ko. Kako, bakit hindi ka pa nagpapalit ng damit? Hindi ba't ang sabi mo, ang payo sa'yo ng matandang si Manang Cora, magsuot ka ng damit na kulay itim para hindi makita ng aswang yung pinagbubuntis mo? Prangkang sinabihan niya kung hindi naman totoo ang aswang. Kaya bakit niya susundin ang sinasabi ng matanda? Isa pa, alam ko naman daw na hindi siya mahilig sa itim na damit nun. Kaya't kung pwede lang ay tigilan ko na daw siyang kuliting magsuot ng damit na kulay itim. Hindi ko na nga siya kinulit pa. Alam ko na kasi ang ugali ni misis ko. Ang pinakaayaw niya sa lahat ay yung kinukulit siya sa bagay na ayaw niya. Pero noong nasa kalagitnaan na kami ng pagtulog, ay biglang napabalikwas ng bangon ang asawa ko at nagsisisigaw. Dahilan para mapabalikwas ako ng bangon at nag-aalalang tinanong ito kung bakit siya sumisigaw noon. Nanginginig ang katawang isinalaysay niya ang dahilan kung bakit siya sumisigaw. Ayon nga sa asawa ko, nagising siya nang maramdaman niyang may malamig na bagay ang dumantay sa braso niya. Pagdilat ng mga mata niya, ay nakita ng asawa kong bukas ang bintana. Kaya naman marahan siyang bumangon at nilapitan ang bintana para isara yon. Pero noong isasara niya na sana ang bintana, ay ganoon na lamang ang takot na nararamdaman ni Marisa. Nung may makita siyang matandang babaeng buhaghag ang buhok na nakamulagat ang mga matang namumulang, nakatingalang nakatitig sa kanya. Dahil sa takot na nararamdaman, napasigaw na siya at mabilis nang tumakbo pabalik ng higaan. Hindi niya na isara pang bintana nun. Dali-dali naman akong tumayo at tinungo ang bintana. Saktong paglapit ko ay may natanaw akong matandang babaeng nagmamadaling maglakad palabas ng bakuran. Kaagad na isinara ko ang bintana at patakbong pumunta sa pinto nun. Bago ako lumabas ng bahay, ay binilinan ko si Marisa na isarado niyang mabuti ang pintuan. Hahabulin ko lang ang besting matandang nakita ko. Bitbit ang itak na nakasukbit sa dingding ng bahay ay nagmadali na akong lumabas at hinanap kung saan napunta ang matanda. Sigaw na ako ng sigaw habang hinahabol ang matanda nun. Pero sa isang kisap mata ko lang ay biglang nawala ang matandang hinahabol ko. Sa halip, isang malaking pusang itim ang nakita kong kumakaripas ng takbo. Sa lakas nga ng pagsisisigaw ko ay isa sa kapitbahay namin ang nagising at nakita kong sumundod na rin ito sa pagtakbo. "Sandali, Rodmar! Ba't ka tumatakbo? Sino ba hinahabol mo, iho?" Tawag sa akin ni Mang Dulfo. Sa pasigaw na boses ay sinabi ko sa kanyang may hinahabol akong aswang. "Aswang? Sandali nga, tumigil ka sa pagtakbo. Anong aswang yung sinasabi mo? Wala naman akong nakikita. Diyos miyo kang bata ka. Bakit mo iniwan ang asawa mo mag-isa lang sa bahay niyo?" Wika ni Mang Dulfo na siyang ikinatigil ko sa pagtakbo noon. Paglapit niya sa akin ay sinabihan niya akong bumalik na sa bahay at baka mamaya ay pinasok na ng aswang ang bahay namin. Sinabihan niya pa akong baka isang patibong lamang ang nakita ko. Anong patibong ang sinasabi mo, Mang Dulfo?" Tanong ko. Sinabi niya sa akin may mga aswang daw talagang gumagamit ng patibong, lalo na pag alam nitong dadalawa lamang ang tao sa bahay. Kunwari ay magpapakita ito para habulin. Pero ang totoo ay isang ilusyon lamang ang nakita. O sa madaling sabi ay namamalikmata lamang ako.
Nagmadali na nga akong bumalik sa bahay kasama si Mang Dulfo. Mabuti na lang at pagbalik ko sa bahay noon ay nasa maayos na kalagayan ng asawa ko. Pero bago yon, ang sabi ng asawa ko ay may narinig daw siyang mga kalabugan sa taas ng bubong. Nararamdaman niya ring dahan-dahang sumasakit ang kanyang tiyan. Nung mga ilang minuto bago ako makarating sa bahay, ay nawala na lamang bigla ang kalabugan at maging ang pagsakit ng tiyan niya ay nawala rin. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Isang patibong lang ang ginagawa ng aswang para lumabas ka ng bahay. Buti na lang at binilinan mo ang asawa mong isa rin niya na maigi ang pintuan. Dahil kung hindi, tiyak may nangyari ng hindi maganda sa asawa mo. Ani ni Mang Dulfo. Hayaan mo't bukas. Bukas na bukas ay sasamahan kitang manguha ng bagakay. Pangontra yun sa aswang. May mga baging din akong alam kung saan kukunin. Tsaka ikaw, misis, magpalit ka ng damit mo. Dapat palagi kang magsususuot ng damit na kulay itim tuwing gabi. Kontra aswang ang kulay na yon. Ani pa ng matanda. Kagad namang sinod ni Marisa ang suwestyon ni Mang Dulfo. Ako naman ay inutusan niya magsunog ng goma at itapon ko sa bakuran ng bahay para kung sakaling nasa tabi-tabi lang ang aswang ay maitaboy yon sa pamamagitan ng mabahong amoy na usok ng goma. Maraming salamat po, Mang Dolfo. Kung hindi siguro kayo nagising at hindi ako nakita, baka nakarating na ako sa malayo at baka may nangyari ng hindi maganda sa asawa ko. Pagpapasalamat ko sa matanda. Wala yun. Sino-sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayong magkakapit-bahay lang? Anya, hindi na muna umuwi si Mang Dulfo sa bahay niya. Nanatili na muna siya ng ilang oras sa bahay namin. Baka kasi mamaya raw ay biglang bumalik ang aswang at nagsama pa ng mga kakosa nito. Teka, hindi ba sinabi sa'yo ni Emil ang tungkol sa bali-balita dito sa baryo? Tanong ni Mang Dulfo nang malaman niyang si Emil mismo ang nagrekomenda sa akin ng trabaho. Wala naman po siyang sinabi sa akin. Bakit to? Matagal na po bang may ganitong pangyari dito? Napalatak namang nangingiti na lamang ang matanda bago magsalita noon. Anya, matagal nang may aswang na namiminsala sa baryo. Noon pa man, nung wala pa ang mag-asawang matandang sina Manong Lucas at Manang Corazon, ay may aswang na talagang namiminsala. Marami na mga batang nagkakasakit at mga buntis na bigla-bigla na lamang nalalaglagan ng sanggol. Tinatawag ang isinumpang baryo ng karamihan dahil walang taong lumilipas na walang namamatay ang pamilya. Yung ibang pamilyang natatakot na baka isa na sa kapamilyang susunod na mamamatay at hindi kinaya ang mga nangyari ay kusang umaalis na lamang ng baryo at iniiwang nakatiwangwang ang kani-kanilang bahay. Isa din sa mga dahilan kung bakit umalis ang pamilya ni Emil dahil kamuntik-muntikan nang may mangyaring masama sa asawa nitong kasalukuyang nagbubuntis noon. Kung hindi lang sagana yung mga pananim dito ay hindi ako mangingiming iwan yung baryong ito. Wala lang talaga kasi ang ibang mapagkukuhanan ng hanap buhay kaya nagtitiis kami ng pamilya ko dito. Wika ni Mang Dolfo. Kita ko sa mukha ng matanda ang lungkot na nararamdaman. Mang Dolfo, totoo po ba yung mga haka-hakang aswang ni mag-asawang Manang Corazon at Manong Lucas? Naniniwala ka ba? Yun ang sabi pero sa akin hindi Hindi ako naniniwala. Wala namang nakakapagpatunay pang aswang talaga mag-asawang yun eh. Saka lang ako maniniwala kung ako mismo talaga makakakita. Sa pagdaan ng ilang sandali at mga nasa bandang 2:00 na yon na madaling araw, may naririnig kaming kalabog sa labas ng bahay. Hindi lamang iisang kalabog yon. Sunod-sunod. Nagkatinginan kaming dalawa ni Mang Dulfo. Bumangon ng galit at inis ko sa dibdib nun kasi hindi talaga kami tinitigilan. Maganda ka. Kunin mo ang itak. Kung hindi ako nagkakamali, mukhang tama nga ang hinala ko. Bumalik ang aswang sa pag-aakala niyang wala kayong kasama dito. Kaagad na sinunod ko ang utos niya. Hindi na talaga ako nakapagtimpida pa ng mga oras na yon. Narinig ko pa ang paulit-ulit na pagtawag sa akin ni Mang Dulfo at pinapabalik ako sa loob ng bahay pero hindi ko siya pinapakinggan. Sa sobrang gigil ko ay hinamon ko ang nilalang at sinabihang dadaan muna siya sa bangkay ko bago niya makante ang mag-ina ko.
Kung sino man siyang nilalang ay magpakita ito sa akin at magtutuos kami na hindi ako natatakot sa kanya. Kahit na isama pa niya ang buong angkan niya noon. Hindi lahat ng nakatira sa lugar nito ay takot sa iyong hayop ka. Magpakita ka kung talagang matapang ka. Sigaw ko. Maya-maya pa'y hindi ko inaasahang bigla na lamang may umamba mula sa likuran ko. Napasubsob ako sa lupa at nasagatan ng braso ko noon. Pagtingin ko sa nilalang na umamba sa akin, natakot ako nang masilayan ko ang itsura nito. May mga paa ito ng hayop na hindi ko mawari kung anong klase, habang ang bunganga naman ay kawangis ng isang mabangis. Galisin din ang buong katawan nito at sobrang payat na animoy butot balat na lamang. Habang umaangil yon, nagulat pa ako nang bigla na lamang inundayan ng kagat ng nilalang ang sugatan kong kamay at parang hayok na hayok itong madilaan ang dugong umaagos mula sa sugat ko. Sinigawan ko ito at dali-dali kong itinarak sa katawan niya ang itak na nasa kabilang kamay ko noon. Narinig ko naman ang malakas na pagsigaw ni Mang Dulfo at nagmadaling lumapit. Sunod-sunod na hinataw niya ng taga ang nilalang. Umangil ng malakas ng nilalang bago yun mabilis na kumaripas ng takbo papasok sa talahiban. Mula naman sa kabilang parte ng masukal na bakuran, ay may isa pang nilalang ang lumabas at dinambahan si Mang Dulfo. Kagad na tumayo ako at sinaklolohan ng matanda. Pero sadyang napakalakas ng nilalang na yon. Dahil kahit na anong pagtaga ang gawin ko, ay tumatalbog lamang ang itak na wari ba'y gulong ng sasakyan ang tinatamaan ko noon. Hanggang sa maya-maya pa ay nagulat ako at napaatras nang biglang may matandang lalaki ang sumugod at sunod-sunod na hinataw ng buntot pagi ang nilalang na yon. Nang tingnan ko ito, nanlaki ang mga mata ko nang mapag-alaman kong si Mang Lucas ang matandang may hawak ng buntot ng pagi. Nang makahanap ng tiyempo ang aswang ay kumaripas ito ng takbo, pero agaran namang yung hinabol ng matanda. May matandang babae naman ang lumapit kay Mang Dulfo at inalalayan itong tumayo. Narinig kong tinawag ni Mang Dulfo naman ang kurason ng matanda. Kung kaya't kumunot ang noo nang makilala ko ang matandang babae nun. Siya nga si Manang Cora, ang matandang nag-abiso kay Marisa kung ano ang dapat gawin. Ang ibig sabihin lang, iisa lang si Manang Cora na nagpakilala sa asawa ko at ang kurason na aswang na napapabalita. Ano pang tinitingin-tingin mo rin, iho? Hari ka rito at tulungan mo ako sa alalayan tong si Dulfo. Ipasok natin sa bahay mo para maggamot ko ang sugat ninyong dalawa. Untag sa akin ng matanda noon. Natatarantaman akong nagmamadaling kumilos. At pagpasok namin sa loob ng bahay ay nagulat pa ang misis ko nang makita ang matanda. Marahil ay nabasa ng matanda ang nasa isipan ng misis ko noon. Kung kaya't nagwika itong mamaya na raw siya magpapaliwanag pagkatapos niya kaming gamutin ni Mang Dulfo. Nang nasa kalagitnaan na nga siya ng panggagamot ay doon pa lamang namin nalamang mga manggagamot pala mag-asawang yon. At sila ang pumoprotekta sa baryo. Kung kaya't nagiging madalang na ang mga pamiminsalang nangyayari sa baryo. Hindi gaya noon na halos buwan-buwan na lang ay may mga nakakaranas na mga malulubhang karamdaman. Ang ibig pong bang sabihin hindi totoong kayo ang mga aswang na namiminsala dito sa baryo? Tanong ko. Nabingi ka ba? Kakasabi ko lang kanina, hindi ba? Hindi kami ang aswang. Ang totoong aswang na namiminsala dito ay ang manggagamot na tinitingala ng mga taong nakatira dito. Nililin lang lamang kayo ng pamilya ng mga aswang. Nagpapanggap bilang manggagamot ang padre de pamilya para malaya itong makapangbiktima ng may sakit at buntes. Nagkatinginan kami ni Mang Dulfo. Ramdam kong nagsasabi ng totoo si Manang Corazon. Magsasalita na sana ako pero hindi yun natuloy dahil dumating na si Manong Lucas kasama si Mang Fred. Maghahalong gulat at pag-aalala ang nakikita ko sa mga mata ni Mang Fred noon. Wala na. Tapos na ang mga kamalasang nangyari dito sa baryo. Wala na yung aswang na nagpapanggap bilang manggagamot.
Nagtatakang tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin, tsaka bakit magkasama silang dalawa ni Manong Lucas. Ipinaliwanag sa akin ni Mang Fred ng maayos. Ayon sa kanya, kani-kanina lang ay nakarinig siya ng kaguluhan. Pagsilip niya sa bintana ay natanaw niya akong inaalalayan si Mang Dulfo kaya't nagmadali na siyang lumabas at may dalang itak. Lalapitan niya sana ako para tanungin kung ano ang nangyayari pero nakita niya si Manong Lucas na tumakbo papasok sa talahiban. Kung kaya't napagpasya niyang sundan ito. Sa kakasunod niya nga ay napadpad siya sa bahay ng manggagamot, ang ama ni Carlito. Pero ang mas ikinagulat niya ay noong makita niyang nakahandusay sa bakuran ng bahay si Carlito. Duguan ito at mukhang may saksak sa tiyan. Ang nilalang naman na hinahabol ni Manong Lucas ay nakita niyang biglang nagbago ng anyo. Kitang-kita niyang naging kawangis nito ng ina ni Carlito. Kagad na sinundan niya si Manong Lucas nang mapansing walang katakot-takot itong nararamdamang nagmadaling lumapit sa mag-inang aswang. Akmang hahambalusin na raw sana ni Manong Lucas ng buntot pagi ang dalawang nakahandusay sa lupa noon. Pero agarang lumabas sa manggagamot at todo pagmamakaawa sa matandang huwag nang saktan ng mag-ina niya. Walang tigil din sa paghingi ng paumanhin ng mapagpanggap na manggagamot at nangakong aalis na sila sa baryo ora mismo. Saksing buhay umano si Mang Fred sa lahat ng mga kaganapan sa bakuran ng bahay ng huwad na manggagamot. Nang gabing yon ay umalis ang pamilya ng huwad na manggagamot. At doon ko rin naisip na kaya siguro binigyan ng kwintas ni Carlito ang misis ko nung unang dating pa lamang namin. Bilang tanda na siya ang nakaunang maglagay ng marka ng aswang sa katawan ni Marisa. Kagad na ibinigay ko kay Manang Cora ang kwintas na binigay ni Carlito. Mabilis niya naman yung binalot at sinabing ililibing niya ang kwintas na pagmamay-ari ng aswang para wala ng ibang madadamay pang mga inosente noon. Sa pagdaan ng mga araw ay naging maayos ng buhay namin mag-asawa. Winasak na rin ng mga kababaryo ang bahay ng huwad na manggagamot. Nang sa ganoon ay hindi raw yung tirhan ng demonyo. Natigil na rin ang usap-usapan ng mga tao tungkol sa baryong ito.